Hindi ko po sinasabi, Mr. Chair, na si Secretary Singson kasi hindi na po siya secretary nung... Opo, so sino nga po? Si Mark Villar po was the incoming, Secretary Mark Villar was the incoming secretary during the time. 2016 or 2019? 2016. 2016. Now, Mr. Chair, mga tanong ko po kay former Undersecretary Bernardo. So, Yusek, tama ba itong isang sinabi ni Engineer Alcantara na sina Engineer Hernandez ang may ghost project pero kayo daw mayroong mga negosyo? Kasi umamin kayo sa may mali kayong ginawa. Sabi nyo, quote, hindi ako naging matatag at tapat sa pagtupad sa tungkulin. So ano po yung mga maling iyon? You deny only ghost projects pero you admit wrongdoing. Tama po? Yes po, Mr. Chair. Unang-una po yung aking deklarasyon kay Congressman Zaldico na tumanggap po ako ng sinasabi ni Alcantara, ni Engineer Alcantara, ng 1% doon sa kwan. Pero hindi ko po makumpirma kung ano. Basta tumanggap po ako doon. Hindi ko po alam na ang halaga. Ang iba naman po, yung mga proyekto na hinawakan niya ay dumaan po sa akin. Parang nung kinuha ko po sa kanya kinuha ko po yung listahan sa kanya, ay ipinasa ko po sa nagpondo. At the same time po, nung dalin po niyang ang pera, ay binigay ko po doon sa mga tao na kausap ko. So yun po yung ako po ay umaamin na naging instrumento doon sa mga pagkakataong yun. Okay, Yusek, pero I hope pwede kayong maging mas forthright sa mga huling tanong ko sa inyo dahil di naman ako makapaniwala na ang isang inhinyerong umabot sa mataas na antas ay hindi maalala kung 1% nga ba or more or less. So please be forthright sa committee ito hanggang sa huling mga tanong ko. Mr. Chair, I confirm po the 1% na sinasabi niya kasi sinabi po niya sa akin na mayroong 2% yung ilalabas ni Mr. Zaldico, ni Congressman Zaldi. So sabi niya sa akin, boss, hati na tayo sa 2%. So yun po ay, kumbaga, pagka po nagbibigay siya, sinasabi po niya ay 1% yun nung pondo ni Congressman Zaldi. So yun po, Mr. Chair, ay inamin ko po yun na akin pong natanggap. Ngayon po, Yusek, yung inamin nyo pong katiwalian, whether itong 1% or yung iba pang ma-establish ng komite, hindi lang po yan sa Bulacan na nangyari, di po ba? Nangyari rin po yan sa ibang mga lugar na hawak ninyo. And I mean, kasi sabi nyo po, Luzon kayo mula Region 3 hanggang 5 at Visayas, so Region 6 hanggang 8. So yung ganito pong mga katiwalian, nangyayari din po ba sa ibang mga lugar na iyon? As far as me is concerned po, Mr. Chair, hindi po ako ang doon. Ito lang pong kay Alcantara ang kamukha po na nakalagay sa aking affidavit ay kinumpirma ko po na ito po'y talagang inaamin ko na sa mga pagkakataong ito ay ako po'y naging instrumento doon sa transaksyon na inano po sa kay Engineer Alcantara. Sa iba pong mga probinsya ng Region 3, bukod sa Bulacan, nangyayari din po ba yung ganitong mga katiwalian? Hindi ko po kayang sagutin yun, Mr. Chair. Sorry po kasi hindi po ako nakakaalam doon sa mga lugar na yun. Sa Region 4A po ba, nangyayari din yung ganitong mga katiwalian? Ako po, usually, ang naririnig ko lang po, hindi ko po kumpirmado, ay siyempre po pagka po ang mga proyekto ay nasa district. So district engineer po at mga representative po yung magkakausap dyan. Hindi ko na po alam kung anong detalye ng kanilang usapan. Yun po, Mr. Chair. Yung sa Region 4B po, bukod sa Mindoro Oriental at Occidental na tanyag na finiture ni Chairman Ping sa kanilang privilege speeches, nangyayari din ba sa ibang mga lalawigan ng rehiyong iyon? Mr. Chair, parang ang ko po ay hindi ko naman po masabing pero tingin ko po nangyayari po yun doon na meron din ganyang transaksyon.
Saka ko na lang itatanong yung Region 5 hanggang 8 kasi may isang kulang na lang ng 1 minuto natitira sa akin. Huling tanong na lamang po, Mr. Chair, kay Yusek Bernardo. Ayon sa isang interview kay dating DPWH Secretary Babe Singson, nagulat siya nung nabalitaan nila na biglang naging ASEC at USEC kayo pagkatapos nung kanyang term. Supposedly, nag-skip, nag-outrank kayo sa ibang mga career officials na nauna sa inyo sa department. So, tama po ba, nung 2016, kayo ay nirehire bilang ASEC at nung 2019 naman, kayo ay na-promote bilang USEC? Tama po? Mr. Chair, ako po nung naging Assistant Secretary, I was on secondment in the City of Manila. So, ang tingin ko po, kasi po naging district engineer po ako for almost 10 years at naging ARD po ako ng 3 taon. So, yung pong stint ko sa Manila ay I can consider po as kung hindi man po equivalent ng isang regional director ay tingin ko po ay malapit doon sa experience na yon bilang civil engineer na naging city engineer po ng Maynila. So, ako naman po yung nag-apply as assistant secretary noon, nag-apply po ako and it so happened po na na-qualify po ako as assistant secretary. So, ako Sino po, pong nag-recommend sa inyo maging ASEC noong 2016? I think during that time, I applied in the department, hindi ko na po maano, pero doon po kasi nung ako po yung naging na-appoint na assistant secretary, that was, I think, August na po ng 2016, Mr. Chair. So, but yung pong sinasabi ni Secretary Singson ay aware naman po siya sa aking stint sa department kasi ang tingin ko po, kamukha po nung 2012, I think, when I was the Assistant Regional Director of Region 4A, he was the one who recommended me for the CESO 4 position. Nagkaroon po ako ng rank noon from his recommendation as CESO 4. So siya po yung, he sent a letter po with my good performance to the CES board wherein afterwards, I was appointed as a CESO 4 po, as a career CESO 4 official. So, Yusek, huling tanong ko na lang, so please make it your answer worth it. Sino pong nagrekomenda sa inyo nung August 2016 at sino naman nag-back sa inyo nung 2019 nung kayo'y naging USEC naman? Mr. Chair, I would like to, na yung Assistant Secretary, nag-apply po ako noon sa department. Hindi ko na po maano noon kasi alam po ni Secretary Singson yan na while I was on secondment with the City of Manila, I usually talk to him and tell him na, Mr. Secretary, ang ano ko po ay sa DPWH. Kaya lamang po noon, ang sabi po niya sa akin ay tulungan ko si Mayor Erap. Tulungan ko na rin po si Mayor Erap sa pagpapatupad ng mga proyekto. So nag-apply po ako noon and then afterwards po, nung pong ako yung naging Assistant Secretary, I also applied in the position of Undersecretary. And it was not 2019 po, Mr. Chair. It was, I think, 2018 na po nung ako po ay naging Okay, Yusek. Undersecretary. Pero wag nyo namang iwan itong huling mga segundo ko sa second round na to na hindi po nasasagot yung tanong ko. Are you telling the committee si Sec Singson ang nag-recommend sa inyo nung 2016 at nag-back sa inyo nung 2018 to 2019? Sino po yung mga taong iyon? Hindi ko po sinasabi, Mr. Chair, na si Secretary Singson kasi hindi na po siya secretary nung... Opo, so sino nga po? Si Mark Villar po was the incoming, Secretary Mark Villar was the incoming secretary during the time. 2016 or 2019? 2016. 2016. Sige, And then thank you po, 2019. Senator Ontiveros, your time is up. Sige. Last follow-up na lang, Mr. Chair, dahil Okay, hindi pa go ahead. nasagot. And in 2019, sino pong nag-recommend or nag-back sa inyo? Si Secretary Mark Villar po, So, Mr. both Chair. 2016 and 2019. Salamat. Mr. Chair, may I po? I was Quickly, yeah, answer that. I was not appointed in 2019. I was appointed as Undersecretary, I think November of